Nahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Binastos pa nila ako. Dear law, Pakinggan ng proceeds of the illegal drug trade ng Duterte. The law enforcement, the highest law enforcement official being head of PNP. Yeah. And now you're hiding this scoundrel, this fugitive. Ano po ang It so opinion niyo dyan? happened, itong experience na, kasi ako, facts will speaks for itself, right? Data, evidences, facts. Pasensya na, itong mga nangyaring mang ganon, nangyari during panahon ni Duterte. Alam nga naman, di papasok ko sa iba. Tulad, itong flood control na ito, I did my part. Nag-file po ako ng kaso sa congressman, contractor. I did my part. I-check nyo po, file sa ombudsman case. Nagsampa na po akong kaso. And in fact, if you can scroll my social media, last year pa po, pinost ko na rin si Martin. Facts and evidences. Right? And I think, Ma'am Pira, kasi siguro ang nakikita nila in social media right now, marami po kasi yung mga katulad nyo, passionate na magsalita, and they tag you as like other people na chismis lang or nagre-react lang na walang hawak na ebidensya. Imagine, they can file a case Sobra. against me, right? Yeah, Okay, sobra. I will tell you this. 81 libel cases and cyber libel cases. You know what? Pagdaanan nyo muna ang pinagdaanan ko bago nyo masabing wala akong ebidensya. I never opened my mouth and I never posted in my social media na wala akong ebidensya. I am not stupid. Of 181 libel and cyber libel na binato na sa akin, di pa ba ako magtatanda kung wala akong ebidensya? Veterano ako. Alam mo, kung kilala lang ako ni World Guinness Book Record whatsoever, baka itunin niya, isa niya akong the most famous in cyber libel and libel cases in the Philippines. Yeah. I think, Ma'am, kasi no? Kasi I think yun yung para nakikita ko ngayon sa kultura na lagi sila naghahanap ng kung yung sagot ng kakampihan ba nila yung sinasabi mo or hindi. Which is hindi naman nila kailangan 'di ba? They need to Sabihan niyo Yeah. ko hindi. I am not here for you guys. I am here for the truth. Period. yan. Totoo yan. And I guess sa mga listeners na it might be different kasi po ma'am, marami na tayo mga na-invite sa channel na or I would say filtered ba sabi. Pero nung dumating po kayo, talagang niyanig niyo yung channel natin at marami mga listener ang nagulat kung gaano po katindi yung mga salita. And I think listeners should understand kung saan po nanggagaling si Ma'am Pira Lucas, especially kung ikaw mismo yung nakakakausap sa mga nabiktima. Kahit sinong normal na tao, I think mako-convert ka into a monster like character. And I think na ito yung strong side ni Ma'am para maipamahagi niya yung boses sa mga biktima. Hindi ko Ma'am, and also, ito naman po, no, in your personal accounts na, what do you think yung laging nangyayari sa politika natin pagdating sa koneksyon ng mga politikong may negosyo at sa ating politika? ating mga politiko negosyante rin at the same time which is hindi tama. May conflict of interest, tama? Dapat pag nasa Yes. politiko, wala kang negosyo para walang conflict of interest. Dati naman noon, ganun ang requirements ng ating mga politiko. Pero ngayon, ang level ng pagpili natin sa mga politiko, bumaba. Kaya maraming corruption ngayon, maraming nangyayari. Tsaka tignan mo, nagkakagulo. I never voted for Unity Team, guys. After Duterte, ayoko nang bumoto. Naskam ako, nasakit. So, man ako mabuhay na hindi bumoto. I regret, marami ako nasaksihan, especially sa Malacanang.